paglipat kay Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa detention facility ng Senado, umalma ang ilang miyembro ng minority bloc. Naritong ulat. Umalma ang ilang minority bloc, partikular si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, matapos na muling ilipat sa Senate Detention Facility si Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez mula sa Pasay City Jail PNP Custodial Center. Ito ay matapos na muling ibalik sa Senado si Hernandez nang walang konsultasyon sa mga senador. Ang paglipat na ito ay alinsunod sa kahilingan ng DPWH official dahil pakiramdam niya ay mas ligtas siya sa Senado. Ito ay sa bagong liderato ni Senate President Tito Soto at SP Pro Tempore Ping Lacson. Ayon naman kay Cayetano, bakit laging si Hernandez ang nasusunod? Ang nasusunod yung witness Nung nandun siya sa House at sinabi niya na hindi siya komportable sa Senate, hindi siya binalik. Tandaan niyo po, nung sinabi niya yun, sino na ang Senate President nun? Si Senator Soto na, di ba? O ngayon, ang statement naman niya, dyan lumabas sa inyong news outlets, ang statement niya, with the new leadership, komportable na siya. So kung pwede siya nilipat, bakit siya yung nasusunod? Ganito rin ang ipinunto ni Senator Joel Villanueva na tila si Hernandez umano ang muling nasunod. Sa panig naman ni SP Soto, paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya ngayon Di ba? So it's maling opinion. Sir, show of force by well, of course, it's opinion. It's their opinion, but my opinion is that we're just following the procedures and the rules. Pahayag naman ni Senator Rodante Marcoleta, ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? si Hernandez ay matatandaang pinakontempt ni dating SP Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Marcoleta bunsod ng umano'y pagsisinungaling sa investigasyon. Samantala sa ilalim ng liderato ni Soto, pinayagang dumalo si Hernandez sa pagdinig ng Kamara ngunit hindi na muling nakabalik pa sa Senado bunsod ng request ni House Speaker Martin Romualdez na dalhin siya sa Custodial Center ng Pasay. Ang desisyong ito ni Speaker Romualdez ay para umano sa kanyang kaligtasan bunsod ng pagsiwalat niya sa pagdinig na dawit sina Senator Estrada at Senator Joel Villanueva sa umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, inaasahan naman na dumalo si Hernandez sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, tuluyan ng tinanggal sa serbisyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang 3 contractors na nasangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Batay sa desisyong inilabas nitong Lunes, September 15, idineklarang guilty sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza sa mga kasong disloyalty to the Republic and the Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interests of the service. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification sa public office na nagbabawal sa kanila na muling humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, hindi pa rin bumibitiw si Senator Rodante Marcoleta sa hangarin nitong i-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya. Narito ang detalye. Hindi para husgahan na ang sworn statement ng mag-asawang Diskaya. Ito ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta nitong Lunes sa isang press conference sa Senado. Anya, tanging Korte Suprema lamang ang may karapatang magberipika at magdetermina kung ito ba ay may katotohanan o wala.
Alam mo, yun nga ang korte nang magdidetermine nun later on. Kami, nahangga lamang kami doon sa paggawa ng batas sapagkat ang aming direction is always in aid of legislation. Gusto kong malaman ninyo, there is a distinction between police investigation at saka yung investigation in aid of legislation. Matapos ang pagsiwalat ng mga diskaya sa ilang mga sangkot na mambabatas, gayon din ang kamakailang pagprotesta ng mga relihista sa kanilang bahay sa palagay ni Senator Rodante Marcoleta na nanganganib ang buhay ng mga ito, kaya naman nagara niyang in-apply ang Witness Protection Program para sa mag-asawa. Kuwento ni Marcoleta na pumayag naman umano noong una si Justice Secretary Crispin Remulla rito, kaya't kanyang ikinagulat ang pagbabago nito ng isip kung saan kanya nang inatras ang programa para sa mag-asawa. Ang desisyong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Senator Marcoleta para rito. Bukod dito, nilinaw din ni SP Soto na walang kinalaman ang pagiging magkalaban ni Diskaya at ng kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto sa hindi niya pagpayag. Dahil kalaban ng pamangkin ko, hindi, that is completely false. Sapagkat wala sa lugar. Paano mong gagawing witness protection program, magkakaroon ng immunity yung billion-billion ang ninakaw sa gobyerno, allegedly? Paano mo gagawin yun? Tapos ayaw isole. Hindi, yun ang requirement para maging isang witness protection, na WPP ka. Samantala, hindi naman sang-ayon si Marcoleta sa requirement na kailangan munang ibalik ng Diskaya ang umano'y ninakaw nila sa gobyerno dahil under investigation pa ito at kung sakali mang mag-comply bago ang pinal na hatol ng korte ay wala umanong batayan kung magkano ang halaga na dapat ibalik ng mag-asawa. Kaugnay nito, planong komprontahin ni Marcoleta si SOJ Remulla sa tamang pagkakataon. Ito ay upang linawin ang naturang paksa. Sa kabilang banda, iginiit din ng senador na hindi niya hinuhusgahan ang naging salaysay ni Hernandez sa Kamara. Bagkus ay pinaliwanag ang pagkakaiba ng kaso niya sa pagitan ng mga Diskaya. Kasi yung kay Bryce Hernandez, meron kaming dokumento na binigay mismo ng Okada. Yung pinatalo niyang pera, napakarami. Merong 14 million, merong 15 million. Tapos meron siyang ginagamit na isang ID na inisyu ng LTO. Litrato niya pero ibang pangalan. Habang ang sa mga Diskayaan niya ay voluntary statement mula sa floated questions sa komite. Nakatakda namang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes sa pamumuno ng bagong chairperson na si SP Pro Tempore Ping Lacson. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nanindigan si Senator Amy Marcos na mananatili siya sa minority bloc sa kabila ng pagkatanggal ng ilang committee chairmanship sa kanyang pinamumunuan. Nilinaw rin ng senador na hindi siya bukas na umanib sa mayorya. Gayunpaman, wala umano siyang sama ng loob kahit naalis sa kanya ang Foreign Relations, Labor at iba pang komite. Anya, sanay naman na siyang walang hinahawakang komite at makiki-eksena na lamang siya sa mga kaganapan. Presko na lang kami araw-araw. Daldal na lang kami ng daldal dito sa inyo. Nagpahayag naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng buong suporta sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education bilang tugon sa lumalalang learning crisis ng bansa. Ayon sa kanya, ang inisyatiba ay katuparan ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang pundasyong kaalaman, mag-aaral at makapaghatid ng graduate sa bawat pamilyang Pilipino. Tiniyak din ng Speaker na sisiguruhin ng Kamara ang sapat na pondo at mga reforma upang tulong ang bagong Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon. Sa iba pang ulat, kamakailang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na sang-ayon siya sa pinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-iimbestiga.
Anya, wala siyang tinatago at pinoprotektahan sa mga anomalya ng flood control project. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Ipinahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na buong suporta ang ibinigay ng Kamara sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pananagutan at transparency sa pamahalaan. Binigyan din niya na walang itinatago at walang pinoprotektahan ang House of Representatives kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ayon pa kay Romualdez, ang pahayag ng Pangulo ay magsisilbing gabay sa lahat ng sangay ng pamahalaan upang ibalik ang tiwala ng publiko. Giit niya dapat na nakabatay sa ebidensya at hindi lamang sa haka-haka ang anumang investigasyon. Binalaan din niya laban sa name dropping at padalos-dalos na akusasyon na maaaring makasira sa proseso ng katarungan. Pagtitiyak pa ni Romualdez na ang Kamara ay hindi magiging kanlungan ng mga maling gawain kahit pa miyembro ng Kongreso ang masasangkot. Ipinunto rin niya bilang speaker na ang pagbubuo ng Independent Commission for Infrastructure ay mahalagang hakbang upang linisin ang sistema. Bukod dito, sinimulan na ng komite ng Kamara ang pagrerepaso sa mga safeguard ng procurement at mas mahigpit na pagbabantay sa implementasyon ng mga proyekto. Para kay Romualdez, higit pa sa personalidad ang issue, kundi sa pangangalaga sa pondo ng bayan at pagsiguro sa kapakinabangan ng taong bayan sa bawat proyekto nito. Dagdag pa niya, mananatiling katuwang ng Pangulo ang mababang kapulungan sa pagtatatag ng bagong Pilipinas na nakaugat sa pananagutan, katapatan at tiwala ng publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang dako, matagumpay na nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 139 na tauhan at 59 working dogs sa 14 testing centers sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng 11,604 na bar examinees. Sa koordinasyon ng Korte Suprema, PNP, BFP at iba pang ahensya, maayos na naisagawa ang lahat ng inspeksyon at operasyon na walang naitalang banta o insidente. Nagdapos ng mapayapa at maayos ang 2025 bar examinations nitong September 14 na nagbigay daan sa mga future lawyer na makapag-focus sa kanilang exam. Susunod sa News Force. BOC nasa patang 40.8 million pesos na shabu sa isang Swiss national sa NAIA. PIDEA at LTO magpapatupad ng Oplan Haraba o random drug test sa PUV drivers. Arab at Muslim leaders nagtipon sa Doha upang talakayin ang mga konkretong panukala laban sa Israel. Manatili tutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.